Kung totoo tayo sa ating kalooban tumawag sa Diyos na Panginoon, ibig sabihin, nagpapailalim tayo, nakikinig, at nagsasabuhay ng kanyang kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Namangha kay Jesus ang mga taong nang kanilang marinig ang kanyang pagtuturo sapagkat nagturo siya na may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay Lordship. Mga kapatid, paano ka ba nagdarasal? Paano mo ina-address ang Diyos sa iyong panalangin? Siguro, marami sa atin, marami sa inyo, na kapag tumatawag sa Diyos, ang tawag natin sa Kanya ay Lord o kaya Panginoon. Panginoon, tulungan mo po ako. Lord, sana po wag mo akong pababayaan. Lord, tulungan mo aking mahal sa buhay. Panginoon, sana ipagkaloob mo aking hinihiling. Maawa ka sa akin, maawa ka sa amin. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Madalas ito yung pamamaraan natin kung paano tayo tumatawag sa Diyos. Tinatawag natin siyang Lord, tinatawag natin siyang Panginoon. Pero malinaw ba sa atin ang ibig sabihin ng pagtawag sa Kanya ng Panginoon o pagtawag sa Kanya ng Lord? Malinaw ba sa atin ang ibig sabihin ng Lordship of God? At sino tayo if we call Him Lord? Itong gospel natin ngayong araw na ito ay itinuturo sa atin ng ating Panginoon na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Tayo, tumatawag tayo ng Panginoon, Panginoon, pero ibig sabihin, hindi lahat sa atin na tumatawag sa Kanya ng Panginoon, na tumatawag sa Kanya ng Lord, ay maliligtas. Sino? Sino yung maliligtas? Sino yung karapat-dapat na tumawag sa Kanya ng Panginoon? Kasi kapag sinabi nating Panginoon, tumawag tayo sa Kanya ng Panginoon, ibig sabihin, we are putting ourselves under His Lordship. Sana maging malinaw sa atin yun po, na kapag tinawag natin siya na Panginoon o Lord, ibig sabihin, tayo ay nagpapailalim sa Kanyang pagiging Panginoon, sa Kanyang Lordship. And what does it mean? Ito po yung sinasabi sa ating gospel ngayong araw na ito, na ang sino mang dapat na tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon ay yung tumutupad din ng Kanyang kalooban. Ibig sabihin, if we call Him Lord, tayo ay nagpapailalim sa Kanyang kalooban. Kaya sabi rito sa ating gospel, yung nakikinig at nagsasabuhay ng Kanyang salita. Nakikinig at nagsasabuhay ng Kanyang kalooban. Sila yung karapat-dapat na tumawag sa Kanyang Panginoon, Panginoon. Ibig sabihin, we are putting ourselves under His Lordship. Kaya ayun yung tanong po no? Minsan,
Hindi naman talaga tayo nagpapailalim sa kanyang pagiging Panginoon. Tinatawag natin siyang Panginoon pero ang totoo, yung sarili natin ang ating pinapanginoon. Bakit? Tingnan niyo kung paano kayo magdasal. Panginoon, ibigay niyo po ito sa akin. At kapag ibinigay niyo ito sa akin, naku, maglilingkod ako sa iyo. Pero ang tanong, kapag hindi ibinigay, maglilingkod ka pa ba? Mga kapatid, magandang tingnan natin kung gaano tayo kasinsero, kung gaano tayo katotoo sa pagtawag sa Diyos na Panginoon. Kasi baka tayo naman talaga, sarili natin, ang ating pinapanginoon, lalo na kapag tayo ay nagdarasal. Inuutusan natin ang Diyos, Lord, gawin mo to. Lord, ibigay mo to. Lord, ilayo mo ako dito. Lord, ganito, ganyan. Ang dami nating kondisyon. Ang dami nating hinihingi na para bang ang Panginoon ang dapat sumusunod sa atin at hindi tayo ang sumusunod sa Panginoon. Aminin natin at sa hindi, marami sa atin ganyan magdasal. Ang Diyos ang kinakailangang sumunod kasi pag hindi nangyari yung gusto natin, magtatampo tayo, magagalit tayo, o kaya naman hindi tayo magdarasal, hindi na tayo sisimba, hindi na tayo susunod sa Kanya, hindi na tayo lalapit sa Kanya, magtatampo na tayo, magagalit na tayo. Sa ganitong ugali, tingnan natin, karapat-dapat ka ba talagang tumawag ng Panginoon? Ay dapat ganito na lang ang dasal mo. Panginoon kong sarili ko, ganito ang gawin mo sa sarili ko. Kasi ikaw din naman ang Panginoon ng sarili mo. Ano ba dapat yung attitude natin if we call God, if we call Him Lord? Ibig sabihin, nagpapailalim tayo sa Kanyang kapangyarihan. Nagpapailalim tayo sa Kanyang kalooban. Hindi yung kapangyarihan natin, hindi yung kalooban natin, kundi yung kalooban ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Ay kapag tayo nagdarasal, sinasabi natin, Lord, kung ano yung kalooban mo para sa akin. Kung ano yung nais mo para sa akin, mangyari nawa. Hindi yung kung ano yung gusto natin. Mali yun. Hindi dapat ganun yung ating attitude. Kaya nga sinasabi ng Panginoon dito, yung mga taong nakikinig at nagsasabuhay o nagpapailalim sa authority of God, authority of the Lord, ay parang nagtayo ng bahay sa isang bato na matibay. Dumaan man yung unos, malakas na hangin, hindi ito matutumba, hindi magigiba. Pero yung mga tao na oo nga, tumatawag ng Panginoon, Panginoon, pero hindi naman nakikinig at hindi nagsasabuhay ng kanyang kalooban, parang nagtayo ng bahay sa buhanginan. Dumaan ang hangin, ang bagyo, ang unos, ang alon sa dagat at natumba yung bahay dahil mababaw ang pundasyon. Kaya nga napakahalaga mga kapatid na maunawaan natin na sa buhay na ito napakahalaga na tayo ay nakaugat, nakatayo sa kalooban ng Diyos. Kung ano yung kalooban ng Diyos, ang ating binibigyang pansin, kung ano yung kalooban ng Diyos ang ating sinusunod at isinasabuhay upang tayo maging matatag sa anumang mga pagsubok at hamon ng buhay. Kaya nga mga kapatid, balikan po natin yung ating intensyon sa tuwing nang tayo ay lumalapit sa Diyos at tinatawag natin siyang Panginoon. Sana ituring natin siyang tunay na Panginoon natin, that He is our Lord, hindi yung sarili natin. At kapag itinuring natin siyang Panginoon natin, sinasabi natin palagi, Panginoon, kung anong kalooban mo, ay siya nawang mangyari sa akin. Kung ito'y kalooban mo, mangyari nawa ito sa akin. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, mangyari nawa ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin sa araw-araw upang kami ay tunay na maging marapat na tumawag sa iyo na Panginoon. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako
sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.